At yan po ang aming segment na ang Pangulo Ko. Kabilang po ito sa mga advokasya at serbisyong hatid sa inyo ng UNTV sa pamamagitan ng programang ito. Layunin namin na makapagbigay ng gabay sa inyo na makapamili ng mga karapat-dapat na susunod na leader ng ating bansa. Ayon sa kwalipikasyong makakalap namin mula sa publiko sa mga susunod na pagkakataon. Magandang gabi mga poll watchers ng bayan. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. At ako naman si Jose Castigador Jr. or Jocas for short. At ito ang Political Watch! Dahil sa nangyaring aksidente nitong nakaraang araw sa ilang tren ng Philippine National Railways o PNR, nagdesisyon ang pamunuan nito na itigil muna ang operasyon ng naturang railway system. Kaya naman ngayong gabi ay pinili naming pag-usapan ng masinsinan ang paksang ito kasama ang aming mga panauhin na sina, of course, with us in our studio, Prof. George, na yung convener and spokesperson of Realist Network, na walang iba kundi si Mr. Sam Malunes. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. At welcome sa ating programa. And of course, kasama niya ay isang kilalang transportation planning expert. Walang iba kundi si Engineer Rene Santiago. Good evening, Engineer. Good evening. Magandang gabi sa iyo. Welcome back to Political Malapit na natin maging suki card holder. Yes. Mga dalawa pa. Dalawa pang guesting. Dito Jo, ako na muna magtatanong kay engineer kasi doon muna tayo sa expert talaga when it comes to this kind of system. How do you describe the railway system na minamanage ng PNR right now sa atin po sa Pilipinas? Kumbaga sa kwan ginamit na nga isang term ng isang senador nung araw. They're handling with the carcass. Kumbaga sa kwan matagal nang namatay yung PNR. Ang hirap buhayin. There was an attempt several years ago, but half-hearted Kumbaga sa kwan hanggang ngayon lang mga solusyon sa PNR at saka sa ibang release natin is band-aid. Kaya nagkakaroon ng occasional accident. If it is going to be revived, and ika nga i-revive talaga ng, Rehabilitated ng and tama, or i-rehabilitate, mga magkano more or less ang gastusin? At least insofar as Luzon is concerned. Kunyari, from the southernmost tip, kunyari yung sa may Sorsogon, hanggang kunyari somewhere in Cagayan or let's say Apari, mga magkano ang gagastusin dito? Easily, abutin ka ng 500 billion pesos yan. 500 billion pesos. So, Easily. half a trillion pesos. Yes. Pero Easily. ito sir na nature kasi natin, archipelago tayo. Gaano ka-importante ang isang railway system na katulad nito? Una, kaya ba nating mapagsama-sama talaga ang tatlong malalaking isla ng bansa sa pamamagitan nitong railway system na to? And at the same time, ito kaya ay hindi magiging napaka-costly naman kung sakaling gagawin. And how will this strengthen and intensify our economy? Alam mo, yan ang tamang tanong dahil a lot of politicians keep up saying, revive, do this, do this. The railway system sa Pilipinas has a limited role dahil archipelagic country tayo. Hindi tayo katulad ng India, Australia, or China na talagang malaking landmass. So, ang rail sa atin will probably only be useful in Luzon. I have doubt whether it's even useful in Mindanao. Ang namatay yan, for a while, we had about 1,500 kilometers of rail line, no? Ang haba. Sa Luzon lang yan. Luzon. Meron pa tayo sa Panay at saka Iloilo. Cebu nung araw. Roa City. Namatay lahat yon. Pati yung North na tumatakbo, namatay noong 1984, sinara yung Malolos hanggang, Tutuban hanggang Malolos. Noong 1975, sumakay pa ako ng Tutuban hanggang Damortis. Buhay La pa Union. ata. La Union. La Union. Ang natira na lang talaga tumatakbo, yung hanggang Bicol. Pero even that, for a while, nahinto dahil naputol yung tulay somewhere sa Quezon nung bumagyo. So, ibig sabihin, hindi siya regularly... Hindi. Even yung service sa Bicol, isang trip lang ata sa isang araw ang punta ngayon doon. Ang malaking serbisyo ng PNR ngayon dahil sa congestion, yung South Commuter. Ito ang sinara. Bakit hinayaang ang ating railway system, especially in Luzon, why was it allowed to fall into such a state of disrepair? We never had really good leaders who knew what to do. Kumbaga sa kwan, tulad nung last year, no? Diniscuss ang PNR bill sa Senado. Instead na revising at recapitalize and restructure PNR, ang ginawa, in-extend lang yung buhay. In fact, the senator at that time who sponsored it, Senator Cynthia Villar. Cynthia Villar,
was so sad na wala man lang effort ang DOTC or PNR to tell them exactly how to do it. I tried to. But kumbaga sa kan, as a citizen and as a professional interested in the railway development, kahit na limited, I think we can make a go at it. I tried to push na hindi lang extension ng life. Kailangan bigyan mo ng bagong capital at saka bagong structure ang PNR. Hindi ho nangyari yun. Sir Sam, more or less sa isang araw po ba, gaano kadaming tao doon sa sa mga lugar pa na umaandar itong ating mga tren? Mga more or less ilan po Kung nakikinabang? itong elevated is 1.3 million a day. Opo. Ang PNR walang eksaktong data dahil wala silang entry and exit reading katulad na itong mga Sa MRT, itong MRT, LRT 1 and 2. Pero may mga 60,000 ng PNR. every day. 60,000. Rough estimate. Rough estimate Ito yan. po yung largely yung mga nagbabiyaheng ng mga Taguig, mga Hanggang Muntinlupa, Alabang. 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 Karamihan sila kanila Yung mga alabang. nagtatrabaho ang, doon. Tutubad. Sa inyong pagkakaalam, Sir, Sir Sam, itong ating mga tren, yung ng PNR, ito po bang operation ng PNR ay subsidized ng pamahalaan o talagang purely umaasa lang po sa tickets, Income. sa income na generate po niya? Well, as far as yung franchise is concerned, yung kanyang chartered, Yes, sir. ay ano siya, welfare siya. Self-sustaining. Welfare siya at subsidize siya ng gobyerno. Kaya ang kanilang thinking, maaaring sinasabi ni Dilay, hanggang ngayon, yung safety ng mga pasahero, yung counting, yung management aspect, ay wala namang binabago sila kasi whether magbayad o hindi yan, ano naman yan, as subsidized, no? Mali din yun. Kasi kahit na subsidize yan, dapat mayroon kang system ng counting kung ilan yung pumapasok, ilan yung bumababa sa ganitong istasyon. At least mayroon kang data, no? Wala yan, mga bagay na yan sa ilalim ng PNR. Kaya, kahit na yung mga platform nila, napaka-iksi kumpara doon sa kanilang train. So, yung safety and management aspect talagang neglected, no? Ayun ang pinagtatakaan ko dahil dapat ito yung dapat pangalagaan kasi itong maramihang sumakay ito at kontrolado ng gobyerno, hindi ito privately owned at dapat ito tingnan na may maayos silang serbisyo sa mamayan. Yung engineer, yung kakulangan ng pagbigay ng suporta sa ating Philippine National Railways, ito ba ay deliberate on the part of the people who are supposed to be on top of this? Or deliberate in the sense that meron silang pinapaboran na isang sektor ng industriya o ng transportation sector? Or completely dahil sa kapabayaan lang? I would say kapabayaan. There are accusations before that it is favoring the truck or the The bus. land transportation. But I do not sense that. Ang nakikita There ko is lang such a sa mga deliberate, research is talagang ignorance or lack of understanding na kung anong dapat gawin. Yung ito po bang itong PNR operation ng mga tren na ito, hindi ba ito pwede ma-subject at sa tinatawag na PPP, Public-Private Partnership, at kung sakasakali, magiging effective kaya ito bilang isang PPP project kung sakasakali? Kayo po, Sam. Gusto kong yun, nung tinatanong nyo, deliberate yun sa punto de vista namin. Dahil unang-una, yung makikinabang dito, yung bus kumpara sa bus, kung dadalhin nito sa Bicol region, yung Eastern Visayas, Central Visayas, easily nakakatawid sa Eastern Visayas, at yung ang mga island ng Bicol, gaya ng Masbate, na Catanduanes, talagang ito sa nila, parang feeders ito sa PNR supposedly. Pero yun nga, private ang bus transport ang relay ang kanilang pinag-asahang transportasyon papuntang Metro Manila. Tracking ang inaasahan sa mga freight natin, yung mga produkto. Kung train yan, talagang Ibig sabihin, bulk yung yung kung number of person, passenger, ganun din yung mga produkto na dadalhin sa Metro Manila. Ibig sabihin, Bis-a-bis, pabalik. Ibig sabihin, Vice versa. kung ma-revitalize, ma-rehabilitate ang PNR, maraming mawawala ng negosyo. Maraming mga bus companies ang magbabawas ng operasyon, pati na yung tracking, maapektuhan. And therefore, ayaw, obviously, for obvious reasons, ayaw ng mga kumpanyang ito na ma-revive ang Philippine National Railways. Yan ba yung ibig mo sabihin? Yung nga po. Unang-una, pangalawa din, yung supplier ng mga buses at mga trucks na imported.
Yun ang dahilan din nung bakit ayaw niyo kasi mayroon naman tayong mga buses na mga trucks na pwede maging cargos ninyo. So, essentially, deliberate ang ginagawa ng gobyernong ito. Ano nga na, kasi 1800, ito yung matandang railway sa buong Asia. Ang Pina. Kung di ako nagkakamali, yun na. At least Older than even the rail system in India. Yes. pero engineer, Maybe Ay. almost the same. But you see, 1894. ang unang linya ng rail sa Pilipinas was built on private sector participation. okay. It was a British rail with a concession from the Spanish government. So, Panahon private pa ng Kastila. private money yan. Pinalaki ng American regime during the Commonwealth era, yung rail, umabot na sa Dagupan, Bicol. So, ang nagpalaki ng rail was the American. American. Pero hindi kaya sir kung sakaling papasukin natin ang PPP para lang ma-modernize, ma-improve, ma-rehabilitate, ma-revitalize ito pong ating pong railway system sa Pilipinas. Mas mapahaba pa ang pwede niyang maserbisyuhan. Hindi po kaya, baka matulad tayo sa nangyari sa MRT at kasalukuyan nangyayari sa MRT na sinasabi, yan po kaya, kita nyo, nag-join forces ang gobyerno at saka private sector, hanggang ngayon, may problema sila. Pero alam mo, iba yung MRT sa PNR. Apo. Yung MRT, hindi naman private ang nagpapatakbo. Yun ang maliin sa MRT-3. From the very beginning, nung pinaplano yun noong 1990, 1991, sinasabi ko na mali yung structure. Dapat yun, yung strength ng private sector was captured by them managing it. Ang nangyari doon, naging pure financing. It's a list. It's government who now maintains, even if the relegation rests with the private. It is the government that operates when it should be the private. Kaya walang incentive yung gobyerno, yung tulad nga, total subsidize. I don't care whether it lose money, whether my service is bad, because at the end of the day, somebody will pay me. Pero kung ikaw ay private sector nagmamanage yan, you will lose money. So may incentive na yung may-ari, siguruhin mong maganda yung serbisyo para maraming sasakay. Tataas naman po ang pamasahe. Hindi bale. Kumbaga sa kwan, may competition ka naman sa iba sa bus The public, I think, will pay for good service. For as long as you get your money's worth. Yes. Yung sobrang tingin natin dahil mahirap, kailangan poor din yung service. I think that's a very bad attitude. Mas mahirap dapat, mas maganda ang serbisyo. Pero pagka po privado, tapos siyempre, napasok siya sa PPP, Tito Joe, Sir Sam, engineer, pagka po nagkaganon, parang may absolute monopoly na ngayon yung mag-ooperate, therefore, they can practically dictate yung presyohan o yung magiging pamasahe. But they cannot be a monopoly because pupunta sa bus o sa jeep pag sumobra ang taas. Ayun. Even sa tracking, kung magpe-freight sila, kung masama ang serbisyo at mataas ang rate, hindi maganda, they will go trucks. Nung nagtayo yung freight system from Cabuyao, Santa Rosa, Laguna, ang ICTSI, private yun, tinayo niya for 5 years in operate. He invested more than 100 million. He closed it. He lost a lot of money. Nung tinanong ko yung gumawa nun, bakit niya sinara? Kasi natalo siya sa tracking. That distance enabled the truck to kill him. So talagang ang key pala dito ay kinakailangan kung papasukin natin ang PPP para mapa-improve yan, mapahaba ang kanyang serbisyo, ay kinakailangan private ang magmamanage at hindi ang pamahalaan. Yes. And you allow competition to occur. Hindi yung parang sinasakal mo. Tulad yung ginawang PPP award sa LRT1 to Cavite. Alam mo, mali yung policy nilagay nila sa contract doon. Parang pinipilipit mo yung pag-rate setting doon. Yan po bang sinasabi niyo yan na ganyang klaseng sistema? Nasubukan na ba yan sa mga emerging and yung mga modern economies right now? Yan po ay sasagutin ng ating mga panauhin ngayong gabi pagkatapos ng ilang paalaala. Magbabalik po ang Political Watch!